Hallelujah. Inaanyayahan ko po kayong umingi ng paggabay sa ating Panginoong Diyos. Praise God, aming dakilang Ama, aming walang hanggang Diyos. Patuloy, O Ama, kami nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito na iyong ipinagkaloob sa amin upang kami ay magpuri, magpasalamat at magsamba sa inyong banal na harapan. Una sa lahat, O Ama, kami po ay humihingi ng kalinisan na puso upang kami patuloy niyong magamit, O Ama, na maging sisidlan ng inyong mga banal na salita. Itago mo po ang inyong abang lingkod sa likod ng pulpitong ito. Nawa ikaw ang maitaas, O Ama, at hindi ako ang makita ng aking mga kapatid. Marami pong salamat, O Ama. Tinatagubilin po namin ang lahat ng nakatalaga sa gawain na makakapakinig, O Ama, nawa maging kapakinabangan sa kaluluwa ng bawat isa, O Lord God. Marami pong salamat muli. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Praise God. Pwede po natin buksan ang ating Bible sa John chapter 4. Verse 14. Verse 14. Glory to God. At patuloy hanggang sa dali po. 23. Praise God. John chapter 4 verse 14 to 23. Sabi po rito, mga kapatid, kung nakita nyo na, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Sa 15, the woman saith unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. Jesus said unto her, Go call thy husband, and come hither. Sa 17, the woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband. For thou hast had 5 husbands, and he whom thou now hast is not thy husband. In that said thou truly. The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Hallelujah. Our father worshipped in this mountain, and ye say that in Jerusalem is the place where a man ought to worship. Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour is cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Ye worship ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Sabi sa 23, but the hour cometh, and now is, when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Praise God. Glory to God. Maaari na po tayong makupo, mga kapatid. Praise God. Kung naalala nyo po, kung hindi ako nagkakamali 6 months ago, na-i-preach na po na-i-share na po itong message na ito, yung unfailing realities of the living God. Kung hindi ako magkakamali, si Brother Philip po siguro ang nakapag-share nun. Praise God. Natatandaan nyo pa po yun, mga kapatid. Last year, that was last year. Praise God, glory to God. Napakabiyaya ng Diyos, mga kapatid. Magmula sa worship leader, sa nag-exhort, sa mga kanta, talagang nakaka-bless. Yung mga nagpapatotoo, nakikita po natin kung paano talaga pinapalakas tayo ng Diyos. Ang aking sister wife, parang mas matibay pa yung hawak sa akin, no? Praise God, glory to God. Salamat at tinapon mo na yung baol. At yung ratatatatat, wala na rin. Praise God, glory to God. Yun ang reality of the Word of God. You will never be the same again. Praise God. Glory to God. Nakakagalak, mga kapatid. Praise God. Alam niyo mga kapatid, ang tao pumupunta sa church, sa simbahan, para maghanap o naghahanap sila ng isang relihiyon na pwedeng makapag-deliver sa kanila. Pero ang nangyayari, namimiss nila yung true realities of the Word of God. Di ba, mga kapatid? Ginawa ng Diyos ang tao para ma-thirst sa Kanya.
At nakikita natin ito, sabi nga, madalas na may share dito, bakit nga naman yung mga ITAS, wala naman silang alam sa salita ng Diyos. And yet they thirst that they have someone to worship. Merong kahuhawan dito sa puso natin na talagang nangangailangan na meron tayong sasambahin. At ang tao, kaya nagpupunta sa simbahan, alangaman nagpupunta yung tao sa simbahan para magpakasama. Wala po sa katinuang pag-iisip ang isang tao kapag pumupunta siya sa simbahan para magpakasama. At hindi kanya sasagutin na kaya ako nagpupunta ng simbahan dahil nagpapakasama ako. Kundi kaya nagpupunta ang tao sa simbahan para makagawa ng mabuti sa Diyos. At ma-quench yung kahuhawan niya sa salita ng Diyos. Ano? Praise God. So, common understanding na tao, kaya siya pumupunta sa simbahan, meron siyang hinahanap. Meron siyang hinahanap na isang bagay na posibleng, na hindi posible, talagang makakapag-deliver sa kanya at magbigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ang nagiging problema, dahil sa kukulangan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, nagiging inosente sila sa katotohanan ng salita ng Diyos. Mas binibigyan nila ng pagkakataon na makinig, at yung pinapakinggan, hindi na pinag-aaralan kung ito'y nakasulat sa Biblia o hindi, mga kapatid. Kaya sabi nga sa Timothy, ever learning, sabi nga, di ba? And never able to come unto the knowledge of truth. Di ba? Mahirap. Pero even though alam nila, knowingly, kaya ko sinasabing unknowingly kasi, kaya ka nga pumunta sa simbahan para magkabuhay ng walang hanggan eh. Alam mo, certain ka dun sa gusto mo. Ang problema, kapag binibigay na sa iyo, tinatanggihan mo. Praise God. Kung meron kang, yung pagtanggap kasi ang nawawala ko minsan sa tao. Ito lang yung nakita kong inahanap, pag nasumpungan, tinatanggihan. Kapag meron kang hinahanap sa buhay mo, kapag meron kang hinahanap, mga kapatid, yung eagerness mo, yung aggressiveness mo, kung paano mo ito makuha, ganun na lang. Binibigyan mo ng panahon, binibigyan mo ng atensyon, binibigyan mo ng priority. Di ba kaya tayo nagpupunta rito? Ang hinahanap natin ay buhay na walang hanggan. Binibigyan ba natin ng priority ang Diyos? Binibigyan ba natin ng pagkakataon pag-aralan ng salita ng Diyos? Yun ang tanong. Ang iba, ito, gusto mo nang nasumpungan na yung buhay na walang hanggan, nasumpungan na yung hinahanap, tinatanggihan. Sinabi na nga na bawal magkaroon. Yung magkaroon ka na lang, bawal. Yuyukuran mo. Yuyukuran mo pa. Bawal, sasabihin mo sa kanila, kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, bawal ito. Hindi. Tatanggihan yung salita ng Diyos. Nasumpungan na yung hinahanap, and yet, ayaw pa rin nilang tanggapin, ano? Praise God. Glory to God. Naalala ko nga yung kapatid ko nung bata pa ako. Kapag meron siyang gusto sa nanay ko, maglilinis siya ng bahay. Bata pa ako nung talagang lilinisin yung bahay. Siyempre, sinong magulang hindi matutuwa? Nililinis mo yung bahay. So, kahit anong hingin niya, pingin pera kasi pupunta ako bibigay naman ng nanay. Yung sineshare naman sa akin ng isang kapatid, alam mo, sabi niya, makikita mo sa church, kapag maraming tao, maraming walang trabaho. Sabi niya. Nagsisimba sila, humihingi sila ng trabaho sa Diyos. Pagkaraan ng isang buwan, kukunti na yung nagsisimba. Ang tanong, bakit? Kasi nakahanap na ng trabaho. This is reality, mga kapatid. Humihingi ka sa Diyos na magkaroon ka ng trabaho. Pag binigay sa iyo ng Diyos yung trabaho, yung pa yung dahilan para mawala yung connection mo sa Diyos. Salamat sa atin at hindi nangyayari mga kapatid. Ano? Instead, lalo tayong napapalapit sa salita ng Diyos. Praise God, glory to God. Kaya, history repeats itself. Ganito yung nangyayari noon eh. Isa, talagang tinanggihan. Kung maalala natin, yung isinyer ni si Stephen sa Book of Acts, di ba? Sabi niya, nung inuli siya dahil nakita siyang nangangaral at nagiging testimony siya ng ating Panginoong Hesus. Hanggang sa, yung reality ng Diyos, iniisa-isa niya, magmula kay Noah, kay Abraham, hanggang Moses, kina Joshua, pinatutuho niya yung mga bagay nito sa harap ng Sinedrin. Pero nung sabi niya, kayong matitigas ang ulo, hindi tuli ang mga puso't tainga.
kayo laging nagsisalangsang sa Espiritu Santo. Kung anong ginagawa ninyong mga magulang, siya rin ginagawa ninyo. Sino mga propetang hindi nyo pinag-uusig? Sabi. So, talagang makikita natin, yung thirst ng tao, na magkaroon ng buhay na walang hanggan, kapag nakita at tinatanggihan talaga ng tao. Kakaunti ang nakakatanggap, yung talagang hinirang lamang, kapatid. And praise God, isa po tayo doon, mga kapatid. Praise God. Praise God. Glory to God. So, ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Gusto niya maibigay sa atin, maibigay, o to send, makita yung tunay na makilala at makita kung sino itong tunay na Diyos. Kaya noon, isinugo niya, alam natin mga kapatid, ang Diyos, ito sa fellowship ang gusto ng Diyos fellowship Ito yung ginagawa doon sa alamanan ng hidden, kung saan yung bumababa, in the cool of the day, para makipag-fellowship ang Diyos kay Eva at Adan. At nung magkasala, sina Eva at Adan, naputol yung fellowship na to. Pero ngunit sa biyaya ng Diyos, gumawa ng paraan ng Diyos kung paano tayo abutin ulit at ibalik dun sa fellowship na yun na nawala sa atin sa Diyos, mga kapatid. Praise God. At nang dumating ang ating Panginoong Yesus, dumating siya dun sa kalalagayan na pinakamababa. Ang naging problema nung panahon na yon, hindi nila matanggap yung pagdating ng ating Panginoong Yesus dun sa level na inabot ng tao yung Diyos. Ang expectation nila mataas, tapos babalik ganun. Yung pala, ipapanganak lang sa sabsaban. Pero kung pagbigyan natin sila, ibigyan natin sila ng reason, kung halimbawa, ipinanganak ang ating Panginoong Hesus sa loob ng palasyo, siguro napakahirap sa mahihirap na abutin siya. Ibig sabihin, magpapa-appoint ka muna para makapasok dun sa palasyo, kasi hindi naman basta-basta makapasok sa palasyo May guhardya. So, mahirap sa tao, naabutin siya lalo dun sa kalalagayan na gano'n. Kaya, ihinihatid niya dun sa pinakamababa. Nagsisimbolo kasi ng humbleness. Ito talaga, na kaya yung mga matataas, hindi talaga makikita. Ito yung itinago sa mga pantas at matatilino, mga kapatid. Ito yung isang halimbawa ng humbleness. Kaya ginawa ng Diyos sa atin, na isugo ang kanyang bugtong na anak, is to bring God to man. At makilala. Sabi nga, God above us, God with us, and now God in us. So, ganun din sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Ipinadala yung mga aliw. Diba? Tawa pag naisip ko yung padala, pag ikaw ba napadala, hindi ka masaya? Diba, no? Siguro, siyempre, yung maalala ka lang ng isang tao, nandito ka sa abroad, ay ibili natin ng ganito. Hindi ba masisiyahan yung padadalan mo, yung maalala ka lang ng isang tao? Nice. Napakalaking bagay na yun. Diba, mga kapatid? Yung kasiyahan na idudulot sa isang tao kapag siya'y naalala mo at pinadalahan mo, ganun na lang ang kasiyahan. Diba, mga kapatid? Tayo naalala rin ng Diyos. Hindi ba nakakagalak yun? Naalala tayo ng Diyos, pinadala niya itong mga aliw na siyang magtuturo sa atin sa lahat ng bagay, sa mga salita niya, sa lahat ng katotohanan, at kanyang ginawa nung siya'y nandito, mga kapatid. Praise God. Sabi nga, unless nawala sa iyo yung Holy Spirit, hindi mo talaga mapapag-unawa o makikilala ang tunay na Diyos. Sabi nga, ang magpapakilala kasi sa iyo, ang magpapaalala at magpapaunawa, magbibigay ng revelation yung Holy Spirit sa mga salita ng Diyos Kaya sabi nga, walang ibang nakakakilala sa Ama, kundi ang Anak. Walang ibang nakakakilala sa Anak, kundi ang Ama. At iyaong inibig pagpahayagan ng Anak. So mapalad tayo at inibig tayo. Isa tayo sa inibig pagpahayagan
Glory to God. Kapag nasa iyo yung Holy Spirit, ang kasing nagiging karaniwang nangyayari, sabi ng iba, meron silang Holy Spirit, but ang nangyayari, paano ba? Praise God. It makes you subject to its nature. Kapag nasa iyo yung Holy Spirit, it makes you subject to its nature. Kung anong nature itong Holy Spirit na ito, subject ka rito. Amen. Hindi yung you bring the subject to your nature. It's the other way around. Baliktad ka ang nangyayari, meron akong Holy Spirit, pero ang nangyayari, gusto mo, siya yung subject sa'yo. Hindi. The Holy Spirit, you must magiging subject ka sa nature ng Holy Spirit. And you will do, sabi nga nung let the mind of Christ be in you, sabi, di ba? Paano magkakaroon ka ng mind of Christ in you kung gusto mo, siya yung ma-subject mo? Siya yung magsosurrender sa'yo. Hindi. Ikaw. Praise God. Glory to God. Sana nakukuha niyo mga kapatid. Praise God. Natutuwa po kasi kanina, akala ko, yung oras kumakampi sa akin. Kasi po, nakita ko yung testimony, ang gaganda. It consumed time. Sabi ko, maiksi lang yung message ko, sana, pero talagang ganito, talagang ito. Alam niyo mga kapatid, sabi nga, hindi sa haba eh. Napakabiyaya ng Diyos mga kapatid. Amen. Paano nga naman paano magkakaroon ng demonstration of power if the mind of Christ is not in us? Paano mo i-manifest yung ginawa ng Diyos? Sabi nga, at gagawin nyo rin naman ang mga bagay na aking ginawa, higit pa, sabi niya, di ba? Sapagkat ako'y paparoon sa aking Ama. So let the mind of Christ be in us, mga kapatid. Glory to God. Sa mga bagay, kung ano lang ang ibibigay mo sa tao o ibibigay mo sa Diyos, normally yun lang naman ang tatanggapin ng Diyos eh. Kung ano lang ang kaya mong ibigay sa Diyos, yun lang talaga ang matatanggap ng Diyos sa iyo. Kagaya nung nangyari kay Samson. Alam natin si Samson, mga kapatid, yung kanyang buong lakas ibinigay niya sa Diyos. Pero yung kanyang puso ibinigay niya kay Delilah. That's right. Oo, pero hindi. Ang Bible kasi sabi niya, mahalin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, buong lakas, at buong kaluluwa. Hindi pwedeng maglingkod ka sa dalawang Panginoon. Amen. That's right. Hindi mo pwedeng ibigay ang lakas mo sa isa at ibigay mo yung puso mo sa isa. Kailangan isuko mo yung buong buhay mo sa Diyos. Praise God. Praise God. Kaya, biruin mo, kung ano lang pala yung may bibigay mo sa Diyos, yun lang ang tatanggapin niya. Ang tao, ang binibigay lang sa Diyos, Sunday, Friday, tapos 15 minutes lang. Yun lang ang tatanggapin ng Diyos kasi yun lang ang kaya mong bigay sa Kanya eh. Di ba mga kapatid? Nung nasa Pilipinas po ang aking sister wife noon, ang one way of communication namin is through internet eh. Kung ano lang yung naibibigay kong oras sa kanya, minsan alam niya naman kung hindi sapat o hindi. At nakakaranas din naman kayo ng pagod sa trabaho. Ako kasi malayo yung trabaho ko noon eh. Most of the time, pagdating ko pagod ako. Kaya pag nagchat-chat kami yung sister wife, inaantok-antok akong gano'n eh. Hanggang sa makatulog ako, galit siya. Siyempre, yun lang ang panahon mo sa kanya na dapat mong ibigay kasi responsibilidad mo yun eh. Tinulugan mo pa. Yung Friday lang ang responsibilidad natin, tutulugan pa ba natin? Mga kapatid, hindi natin kailangan tulugan yan. Huwag nating entertain ang kalaban. Yung paglilingkod natin sa kapatid, yung ibibigay natin sa Diyos, inaharang yan ng kalaban. Kapag yan, pinabayaan mong harangin ng kalaban, talagang yan ang gagawin sa'yo. Kaya, ang tawag doon, resist the devil, and the devil will flee. So wag nating hayaan, no? Yung Friday na lang ang may bibigay natin, late pa tayo. Yung Friday na lang may bibigay natin, antok-antok pa tayo.
Praise God. Diba? Nakikita ng Diyos yun. Yung sa akin si Sir White, nagalit sa akin pag inaantok ko. Hindi rin kaya nagagalit ang Diyos, ano? Oo, kung yung tao eh. Diba? Friday na nga lang bibigay mo sa akin, naantok ka pa. Nare-realize ko rin yung mga kapatid lang, pagkukulang ko talaga sa kanya yun eh. Yung responsibility ko, and yet hindi ko nagagampanan, nagagalit siya. Yung responsibilidad natin sa Diyos, hindi natin nagagampanan, hindi rin ba magagalit ang Diyos, mga kapatid? That's right. Praise God, glory to God. So, praise God. Glory to God. Tayo lahat dito, mga kapatid. So, yung ibibigay natin, hindi lang yung Friday. Kailangan yung buong buhay natin, ibibigay natin sa Diyos. We should surrender all to God. Not only Friday, it's and every hour. Lahat ng buhay natin. Kasi, sabi nga, kung ano lang binigay mo sa Diyos, yun lang ang matatanggap niya. Eh, bigay mo yung buhay mo. Para nasa Kanya ka na. Diba na? Madaling sabihin, oh Lord, sa'yo na yung buhay ko. Pero sandali lang ha. Gagawa muna ako dito. Hindi, you must surrender all. Pag sinabi mong subject ka dun sa nature ng Holy Spirit, if you are subject to its nature, hindi mo na gagawin yung mga bagay na yun. Because you surrender everything to God. Yun ang true surrender. Yung subject, pag subject ka na, surrendered ka na eh. Yung lahat ng gagawin mo, lead na nung nandun sa'yo. Kung saan ka subject. Praise God. Sa atin lahat siguro, nakaranas na tayo ng offer eh. Dito, di ba? Yung ang ganda pag binigyan ka ng offer ng isang kumpanya, anuin mo, pag-aaralan mo. Kung maganda ba yung benefits. Sabi nga kanina Brother Perdy, ang ganda ng benefits dun sa pinagtatrabaho niya. Pag gini-enjoy mo yung benefit, nawawala yung faith. Pero enjoyin mo yung faith, magkakaroon ka ng benefit. Amen. Di ba? Talagang baliktad eh. Binabaliktad lang ng kalaban eh. Di ba? Sabi, nawawala yun. Nabe-benefit mo na eh. Kaya nawawala yung faith mo. Pero magkaroon ka ng faith, more benefit, mga kapatid. Pag nakatanggap ka ng offer, pag-aaral mo kung maganda yung benefit. Merong offer na benefit sa kaluluwa. Maraming nagkalat na offer, mga kapatid. Mga iba't ibang relihiyon. Nagkalat yung mga offer, kaliwat kanan. Pagbabasahin mo yung benefit, so, nasa sayo kung ano yung tatanggapin mo. Yung benefit ba sa kaluluwa mo o condemnation. So, darating ang araw sa'yo, mga kapatid. Kung babasahin mo lang yung benefit, ang dami, nakasulat. Yung kontrata, nakasulat sa Bible. Kung babasahin mo yung benefit, kung dito, binibigyan ka ng magandang accommodation, doon mansyon. Praise God. Di ba? Kung benefit lang ang pag-uusapan natin, walang panama. Yung placement fee, libre. Walang placement fee, libre yung placement fee. Yung accommodation mo, mansyon. Yung mga kalsada, ginto. Saan mo pa hindi i-accept yung offer na ito? Accept. Yung hindi accept, mga kapatid, maiiwan. Tayo, malapit na yung flight natin. Praise God. Amen. Glory to God. Alam niyo yung contract natin? Eternal life. Amen. Praise God. Hindi 2 taon. Praise God. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Naghahanap, nung makita, ayaw tanggapin. Ipinadala, nakaalala na yung Diyos, ayaw tanggapin. Binigyan ng offer, ayaw pa rin tanggapin. Salamat sa Diyos, isa tayo sa tumanggap, mga kapatid. Malapit na yung booking natin. Iniintay na lang yung last batch. Praise God. Glory to God. Pag pumasok yung last batch, sama-sama tayong lilipad. Praise God. Glory to God. Ang maganda, nakasulat yung pangalan natin sa kontrata. Hindi pa natin tinatanggap, sinulat na yung pangalan natin, mga kapatid. Dahil alam talagang tatanggapin natin. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Praise God.
Hallelujah. Glory to God. Sabi ng ating kapatid, yun na Bible, ang ating roadmap. Kasi yung roadmap natin yung Bible. Wherever we go, wherever we travel, look at to the roadmap. Imposible tayong mawala, mga kapatid. Ang problema, maraming marunong bumasa ng roadmap. Gumagawa ng mga detour. Gumagawa ng shortcut. That's right. Hindi na nakita yung bautismo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Nandito yung bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Shortcut. Please God. Every born again Christians as a road set before us, mga kapatid. Yung kalsadang ito na nakaset na sa atin ito. Itong kalsadang ito, diretso lang. Hindi ka pwedeng kumaliwa, mahuhulog ka. Ay, kumanan, mahuhulog ka. Hindi ka pwedeng kumaliwa, mahuhulog ka. Pagtalikod mo, mahuhulog ka rin. Talagang dapat straight. Straightforward. Dala-dala natin yung salita ng Diyos. And the roadmap is marked with the blood of our Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Glory to God. Sabi nga, pag nasa atin ng Holy Spirit, talagang i-guide tayo, no? Kakaroon tayo ng malalaman natin sa turo, pag tinuruan tayo na wala sa salita ng Diyos at nasa yung Holy Spirit, malalaman mo, madidistinguish mo kagad, hindi sa salita ng Diyos yan. Naalala ko yung meron akong na-share ko na ito kay brother mo yung nakita ko sa YouTube, sa Yahoo News. Thousands of spider crabs naka-form into pyramid, tapos nagta-travel sila out of danger kasi magkakaroon yata ng taglamig dun sa area na yun. Talagang naka-form sila ng pyramid, hawak kamay sila. Hindi sila nagkahiwa-hiwalay, talagang nagta-travel sila palayo dun sa danger na kakaharapin na naalala ko rin yung na-share na minsan dito yung sa India ba yun, yung wall kung saan nagse-shelter yung lahat, maraming animals dun sa wall, and then all of a sudden, yes, nag-alisan yung mga hayop, yung pala mag-earthquake, babagsak yun. Yung mga kapatid, isipin natin kung sino yung nandun sa loob na yun para turuan yung crabs na umalis dun sa danger zone. At yung mga hayop na yun, kung sino yung gumagabay, nagsasabi na umalis kayo at babagsak yun. Diba, mga kapatid? Ang Holy Spirit, sinasabihan din tayo dun, umalis kayo dyan, babagsak yan, balang araw. Kagaya nga nung na-share dun sa last Friday na feet of iron and clay, di ba? Alam natin, go out on the danger zone, sabi ng ating kapatid. Umalis kayo dyan. Kaya tayo isa tayo dun sa umalis kasi alam natin darating nga araw babagsak yung yes, praise God, glory to God. Kaya nga talagang makakarinig lang ng salita ng Diyos yung mga pinili. Sabi nga, my sheep hear my voice and I know them. Praise God. Paano mararanasan yung reality ng Diyos kung ikaw ay nakakulong dun sa katuruan ng tao? Paano mararanasan yung reality ng salita ng Diyos? Paano mo nga naman malalaman yung na-share natin sa iba, yung na-share last Friday? Baka sabihin nila sinisiraan natin yung mga Katoliko. Hindi. Pero that's the reality of the Word of God. Yun yung katotohanan. Isang tuldok sa salita ng Diyos mangyayari. Mangyayari ang lahat ng bagay na ito. Tapos, sabi ng, blessed, mapalad kayo, na nabigyan, na makaunawa ng mga bagay na ito. Mapapalad tayo at binigyan tayo na makaunawa ng mga bagay na ganito. Para alam natin yung sakunang darating. Aalis talaga tayo doon. Kasi napapagunawa natin eh. Praise God. Glory to God. Gusto ko lang balikan natin, mga kapatid, yung teksto na binasa natin.
Meron lang akong gustong itaas lang po natin ng konti. Kasi yung istorya ng ano na to, pumunta sa Samaria sa ating Panginoong Hesus, no. Tingnan po natin sa 5. Sige, sa 5. Dito, lumalis na ng Judea ang ating Panginoong Hesus, ano? And sabi sa 5, then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus therefore being wearied in his journey, sat thus in the well, and it was about 6 hours. Alas 12. Kasi ang problema kasi ito sa Samaria, parang merong discrimination dito eh. Yung hindi kinakausap ng mga Hudyo yung mga taga Samaria. Pero ang maganda rito, sabi kasi dito, Sapor. Ang sabi Sapor kasi ang ganda eh. And he must need to go through Samaria. Yung he must, kinakailangan siya talaga na pumunta ng Samaria, mga kapatid. Pero despite bakit kailangan siyang pumunta sa Samaria, and yet yung culture doon nung panahong yon ay bawal makipaghilubilo yung mga Hudyo sa mga Samaritana. Di ba, mga kapatid? Kung titingnan natin, kung bawal makipaghalubilo ang mga Hudyo, wala ka dapat interes pumunta ron. Sa tao kasi ganun, ang iniisip ng mga taga Samaria, ganun na lang yung taas ng tingin nila, ay ang akala ng mga Hudyo, ganun na lang ang taas ang tingin nila sa sarili nila kumpara sa mga Samaritan. Kasi mixed breed sila, di ba? Yung Gentile and sila, di ba? Jews. Kaya tinawag na Samaritans. Ang ganda ng ginawa ng ating Panginoong Hesus kasi He must go to Samaria to break this discrimination. Hindi yung lahat pantay-pantay sa Diyos eh. Walang discrimination, walang selfishness. Hindi yung para ma-break niya itong pinapakita niya lang na dapat ang tingin ng tao pantay-pantay kasi ang tingin ng Diyos sa atin pantay-pantay eh. Ganito yung nangyari dito. Kaya he must go to Samaria. Kinakailangan siyang pumunta sa Samaria para ipakita at maging halimbawa na yung selfishness dapat at saka yung mas magaling ako sa iyo, ganito. Kasi lalo na karaniwan sa mga manggagawa ngayon, di ba? Hindi na lagay natin sa spiritual. Magagaling sila. Ang nangyayari pag merong bata at nagpapahayagan Diyos sa kanya, hindi tatanggapin kasi alam niya mas matas ang tingin niya sa sarili. Bata ka pa lang, 20 years na, parang gano'n. 20 years na akong naglilingkod sa Diyos, ikaw bago ka pa lang. Parang mas mataas. Hindi dapat gano'n, dapat pantay-pantay eh. Nakikitahan, kaya nga dito napakaganda mga kapatid, hindi natin tinitignan yung galing ng tao, kundi tinitignan natin kung paano gamitin ng Diyos yung tao na tinatayo dito sa likod ng pulpito. Praise God. Na meron nga akong nabasa, napakaganda. I-share ko lang sa inyo mga kapatid. Kapupulutan natin ito. Merong isang parang, sa isang company, nagkakonduct sila ng team building, parang gano'n. So, ang ginawa nila, ang gawa ng organizer, binigyan sila ng tig-isang lobo. Tapos, sinulat nila sa ballpen yung pangalan nila doon. Sulat nyo yung pangalan ninyo sa lobo, sabi. Sinulat. Tapos, nilagay sa isang room yung lobo. Tapos sabi ng organizer, okay, ang unang makakuha dun sa lobo, dun sa pangalan niya, within 5 minutes, magkakaroon ng premyo. So, binuksan yung room. Ang daming lobo. Naubos yung 5 minutes, walang nakakuha dun sa sarili nilang lobo. Kasi nagkabulbul eh. Oh. So, nagkaroon siya ng isa pang challenge, sabi niya. Kumuha kayo ng isang lobo
hanapin nyo yung pangalan nung nasa lobo at ibigay nyo yung lobo sa kanya. Walang 1 minute na i-distribute yung mga lobo dun sa... Kagaya nga ng sineshare ng ating kapatid, yung kasiyahan ng tao, hindi mo hanapin sa sarili mo eh. Makikita mo yung kasiyahan mo kapag nakakapagpasaya ka ng ibang tao. Ang ating Panginoong Diyos, the joy, He endured the cross. Kasiyahan pa niya na ibigay ang kanyang sarili sa atin. Di ba mga kapatid? Dito dapat walang selfishness eh. Kasi makikita mo talaga, sabi nga, blessing yung magbigay kaysa sa binibigyan. Selfish ka nga naman, yung sarili mo lang, yung hahanapin mo sa lobo, kahit baka abutin ka pa ng isang araw o 1 hour para makuha mo lang yung lobo sa dami ng lobong nandun eh. Di ba? Pero dahil ang inahanap mo para makapagpasaya ka ng tao, yun yung kasiyahan mo. Yung may share mo yung salita ng Diyos, yun na yung kasiyahan mo kasi nakikita mo na nabe-bless yung ginagamit, yung paggamit sa atin ng Diyos, isang blessings eh. Isang privilege sa mga kapatid. Nakakatakot na no, pero mabiyaya ang Diyos at patuloy ang church na to. Talagang siya yung kumikilos sa likod ng church na to, mga kapatid. Praise God. Kaya nga, no, di ba, ang ating Panginoong Hesus, dun sa well, nakaupo siya. Sabi dun sa verse 7, kung itutuloy natin, nakaupo siya sa well. At umupo ba siya dun aksidente lang? Hindi siguro, no? Umupo siya dun, talagang meron siyang hinihintay. Meron siyang purpose. Ang ating Panginoong Yesus, matagal niya tayong hinintay. Pero hindi siya nagsawa sa kahihintay. Nakagaya ang nangyari dun sa babaeng Samaritana, alam niya, may pupunta. At nung tanggapin niya ang ating Panginoong Hesus, she's never be the same again. Iba na siya. Ang maganda pa ron, sabi niya, go, call thy husband. Praise God, glory to God. Go, call your wife, your children, dalhin mo rito. Share mo yung salita ng Diyos. Hindi yung sasarilinin lang natin. Biyaya ito ng Diyos, mamaya tayo yung ginagamit ng Diyos para ma-share natin yung salita niya. Una sa ating pamilya. Mahirap mang gawin talagang, masakit ang salita ng Diyos eh. It's better than two-edged sword, sabi nga. Kaya yung i-share mo talaga kapag wala sa salita, masasaktan at masasaktan. Pero wala tayong magagawa, yun ang salita ng Diyos eh. Praise God. Sabi nga ng ating kapatid sa kanyang patuto kanina, kung babalikan ko yung aking nakaraan, masalim mo talagang ayaw mo nang balikan. Alam niyo mga kapatid, kung minsan naisip ko, paano sa tagal ng panahon na nasayang yung buhay natin na hindi natin pinaglingkod sa Diyos. Kung paano pinatagal muna natin yung pagkakataon, naisip ko lang, pinatagal pa natin, naghihintay lang ang Diyos na nakaupo. Naghihintay lang siya sa atin, pero pinatagal natin. Pero hindi siya nagsawang naghintay. Kung paano nagpaligoy-ligoy pa tayo, nag-enjoy tayo sa sanglibutan bago natin. Sabi nga dun sa kanta, I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. Sabi niya. I waited some years and some pains and some tears till you pull me through. I waited so long and then I saw you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Di ba nakakapagtaka? Dapat sana noon pa. Pero hindi. Talagang mabiyaya pa ng Panginoon. Hindi niya tinignan yung nakaraan natin. Tinignan niya tayo ngayon. Tinignan niya sa pagitan natin ang dugo ng Panginoong Yesus. Kahit ano man yun, patay na yun. Huwag na natin balikan. Sabi nga ng ating kapatid. Praise God. Glory to God. Madalas sa buhay natin, mas madalas sa buhay ng tao, mas pinupuno yung physical na pangangailangan. Nakakalimutang punuin kung minsan yung spiritual na pangangailangan. Ito reality ito mga kapatid. Ilan lang tayo dito, ang dami dyan tao sa Cornice ngayon. Pumunta ka rin ng city center, mas marami.
Pero nandito, yung nagpapasatisfy ng ating espiritu. Sila ang sinasatisfy nila yung buhay ng sanglibutan. There is something in us, hunger and thirsting, that these physical things cannot satisfy. Hindi masasatisfy ng kahit anuman. That's true. Yung thirst na to. That's true. It's only God. Ang Diyos lang. Ang maganda rito sa babaeng Samaritana, pumunta siya with an empty pots. Hindi lang empty pots, with empty hearts. Praise God. So, hindi lang yung physical needs mo ang pupunuin ng Diyos kapag siya yung inuna mo. Hindi maano sa isipan ng babaeng Samaritanang ito na despite na yung empty pots ang daladala niya, including spiritual emptiness, ay mafe-filled ng Diyos sa kanya. Amen. At makikita natin dito kung bakit niya priority yung spiritual field na nando sa kanya. Nung makita niya, nung malaman niya, I perceive that ikaw ay isang propeta. Anong ginawa niya? Binitawan niya yung kanyang banga. Pinuntahan niya tumakbo siya at pinuntahan niya yung kanyang mga relatives. So, it's not only the empty pots na supposed to be, kaya siya pumupunta ron, meron siyang thirst na kailangan i-fill yung physical niya . So, instead na yun lang yung physical thirst lang yung ma-fill, including spiritual thirst, mga kapatid natin. Praise God. Ito yung katotohanan ng salita ng Diyos. This is the reality. Ayaw man natin sa gusto, tanggapin man hindi man tinanggap ng iba, makakahadlang ba ito sa plano ng Diyos? Tinanggihan ng iba, hindi makakahadlang ito sa plano ng Diyos. Yung offer na hindi nila tinanggap, hindi rin ito makakahadlang sa plano ng Diyos. Talagang yung plano ng Diyos, iligtas yung kanyang mga hinirang. Praise God, glory to God. Kaya hindi nila tinanggap ang offer, nasumpungan nila at i-reject din nila kasi talagang hindi sila kasama dun sa gawin, mga kapatid. Masakit man pero that is the reality. Praise God. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Praise God. God is God of reality. Don't just take greed. Don't just take sensation. Kahit ano pa ang mo rito, kahit umiyak-iyak ka pa, hindi mo nakukuha dun yung realidad ng Diyos . Marami nang umiyak pero wala na sila ngayon dito, mga kapatid. Take a reality. Take a real God. Something that God is. A God of reality that give you assurance. Ito lang makapagbibigay sa atin ng assurance, mga kapatid. Praise God. So, sa buhay natin, mga kapatid, nagpapasalamat tayo at isa tayo nga sa binigyan na makaunawa ng mga makatotohanan ng salita ng Diyos. Kaya dapat natin itong pagmayamanin. Salamat sa inahanap natin at nasumpungan natin. Salamat at sa pinadala at naalala niya tayo. At salamat sa offer at malapit na yung flight natin. Hanggang dito lang tayo din, mga kapatid. Alam ko ba yung secret? Praise God. Mari po kayong ganyan tumayo, mga kapatid. Praise God. Glory to God. O dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami, O Ama, ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa munting oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin. O Lord God, napakabiyayahan niyo. Tunay na maiksiman ang mensahe na O Lord God, nalugod at nabiyayahan nabigyan na-quench yung thirst ng each and every spirit, ang aming mga espiritu, O Ama. Kung ano man po, O Lord God, ang aking nabanggit na hindi po naayon sa inyong banal na salita, ibalik nyo lang ang aking mga kapatid dun sa salita nyo, O Ama. Marami pong salamat muli at ang mga nalalabi pa pong oras ng gawain, tinatagubilin po namin sa inyo. Sa sharing mamaya, O Ama, kayong patuloy na gumabay at tumatnubay sa amin. Muli, marami pong salamat. Ito ang aming samot panalangin sa inyo. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.